Good evening, family. Ang pag-aaralan po natin ngayon at babasahin ay Pahayag 4:1 hanggang 11. So, family, nakikita nyo na halata naman na hindi ako ganong karunong bumasa at hindi ganong ka-fluent ang mga salita ko. Ginagawa natin to dahil ito ang nagbibigay ng buhay sa atin. Mismo sa aking sarili, binabasa ko to bilang pagkain ng spiritual kong sariling spiritual. Gayunman, gusto ko maging halimbawa sa mga tao na kahit nahihirapan ako magbasa at magsulat, pinapakita ko sa inyo at isang pruweba na binigyan natin ng atensyon ng salita ng Diyos bilang pananampalataya. At gusto kong maging halimbawa at ito ang katibayan na ginagawa ko at sinishare ko sa inyo kung paano ko pinag-aralan ng salita ng Diyos at binigyan ng importansya bilang pananampalataya kay Kristo. So, basahin na po natin yung aklat, no? Kahit na alam naman natin na sa ngayon walang interesadong makinig sa mga sinasabi ko o manood, ganun pa man, salamat sa Panginoon kasi nagagawa natin to ng may masaya at napapakain natin ng sarili nating spiritual upang lumakas ang ating sariling espiritu. Basahin na po natin yung buong aklat, no? 4:1 hanggang 11. Pananambahan sa langit. Pagkatapos masaksihan ang mga bagay na ito, nakita ko ang langit, isang bukas na pinto, at narinig ko ang tinig na parang tunog ng isang trompeta na ang sabi sa akin, umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo kung ano pang mga mangyayari pagkatapos nito. Agad akong napuspos ng espiritu at nakita ko sa langit ang isang trono at isang nakaupo roon. Ang anyo niya'y nagniningning na parang mahalagang batong haspe at kornalina. May isang bahagharing nagniningning na parang esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid naman dito ang 24 pang trono na nasa bawat isa'y may nakaupong matanda na nakadamit ng puti at may koronang ginto sa ulo. Mula sa trono ay gumuguhit ang kidlat kasabay ng mga ugong at mga kulog. Sa harap ng trono ay may 7 nagniningas na sulo. Ito ang 7 espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono ay tila dagat na salamin na sinlinaw ng kristal. Sa 4 na panig ng trono ay may 4 na buhay na nilalang na punong-puno ng mga mata ang kanilang harap at likod. Ang unang buhay na nilalang ay katulad ng leon, katulad naman ng baka ang pangalawa, tulad ng mukha ng tao ang pangatlo, at katulad naman ng agilang lumilipad ang pang-4. Ang bawat isa ay may 6 na pakpak at punong-puno ng mata sa harap at likod. Walang tigil ang kanilang pag-awit araw at gabi. Banal ang Panginoon ay banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang nakaraan at kasalukuyan at darating. Tuwing umaawit ng pagluwalhati, parangal at pasasalamat ang 4 na buhay na nilalang sa nakaupo sa trono na nagbubuhay magpakailanman. Ang 24 na matatanda, pinuno naman ay nagpapatirapa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaupo.
nakaupo doon. Ang buhay na ang nabubuhay magpakailanman, inilalagay nila ang kanilang korona sa harap ng trono at sinasabi, "Aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang ng lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha."